Dahil maapektuhan. Iba ang trabaho ng ating pong mga bumbero at mga bumbera. Di ba? Ang trabaho ninyo, nakasalalay ang buhay. Ganon din ang mga sundalo. Ganon din ang kapulisan. Ganon din ang mga Coast Guard. Kaya, ang aking pananaw, sabi ko, hindi pa pwedeng galawin yan. Dahil yan po ay responsibilidad natin. Hindi po dapat bawasan ang kanilang sweldo para magkaroon sila ng partisipasyon. But, accordingly, through the years, I was able to notice na yung ating pong nilalagay sa GAA, ang GAA po ay General Appropriation Act, yung batas, naglalagay ng pondo ang national government kung ang kailangan sa pensyon ay 200 bilyon. Taon-taon ang nalalagay lamang is 150 billion. Ang tanong, bakit? Kasi kulang ang pera ng gobyerno. And eventually, itong pondong to, kung hindi natin masusustain na malagyan ng pondo taon-taon, basically, that pension will collapse. Di ba? Dahil 200 billion ang pangailangan sa pensyon ngayong taon na to. Lalagyan mo ng 150 billion. E di, madidepisit ka na. Okay. So what happened was, I was able to check it out na talagang hirap na mapunan ang pensyon ng ating pong mga military and uniformed personnel. Noong nakaraang administrasyon ni Duterte, dinoble ang sahod ng ating mga MUP. At nadoble rin yung pensyon na tinatanggap ng ating pong mga military and uniformed personnel. Doon po nagkaroon ng problem ang ating gobyerno. And that's the reason why during the discussion, hindi po yun sa committee, ano po yun, kami-kami lamang po, we were able to debate the situation. At ang napagkasunduan sa loob ng 10 taon, this will be a 10-year period na kung saan magko-contribute ang lahat ng military and uniformed personnel, 5% of their basic pay will be contributed, contributed by the military and uniformed personnel. But there will be an increase of 3% annually. Doon naman po sa sweldo ng sa pensyon ng ating pong mga MUP. Hindi po to permanenteng solusyon. Pag naayos na po ang ating pong pensyon sa loob ng 10 taon, it was guaranteed that under the law, the next president have the option to change it. Pero yung mga bagong papasok sa ating pong organisasyon, automatic po magkakaroon sila ng participation. Now, basically, we have seen a solution that is somehow sustainable. And that's the reason why sabi namin, okay, mas maganda ang gawin natin, i-harmonize natin. Kasi pagdating sa Bureau of Fire, iba ang kanilang iba yung kanilang pag-increase ng kanilang pensyon. Pagdating sa sundalo, sa pulis, iba-iba. Ang ginawa po ng aming pong committee ay ginawa po natin iisa na lang ang pattern sa lahat ng military and uniformed personnel. Walang lamangan, walang kulangan. In other words, pare-pareho po tayo ng tatanggapin at pare-pareho po tayo ng kakaltasin. So, this is something that is still under debate and interpellation in the House of Representatives. As a matter of fact, hindi pa po siya final. And we are trying to get a lot of inputs sa ating lahat ng mga kapulisan, sundalo, sa mga bumbero, at ganoon din po sa Coast Guard. Kaya umasa po kayo that we will be trying to check it out, that it will be really beneficial sa ating pong mga MUPs. At ako po, bilang inyo pong kababayan, kalalawigan, karehiyon, umasa po kayo na ipaglalaban din po natin yung karapatan
ng ating pong mga empleyado. So ito po yung ating isa sa mga ginagawa na sa Kongreso. And lastly, no, bago po ako magtapos, bilang chairman ng Committee on Public and Order, we are trying to find out the appropriation o yung perang nilalagay po natin sa Bureau of Fire. And we are checking the right bidding and processing doon sa ating mga fire trucks. At eventually, I am regularly coordinating with Bureau Fire Chief Louie Puracan upang masaayos yung bidding process ng ating pong mga fire trucks. Bilyong-bilyong piso po ang nilalaan natin dyan. At sabi ko kay Louie, hindi kami papayag na ang pera ng bayan ay kung saan mapunta ang kalokohan at hindi maayos ang bidding process ng ating Bureau of Fire Protection. Umasa po kayo, pera po ninyo yan. Lalagay lamang po natin sa ayos and I cannot blame totally the Bureau of Fire, di ba? Sa mga previous bidding, no? But we need to change something in the fire department. And we are coordinating properly, again, even with the Department of Interior and Local Government in order to address this problem that we are encountering in the Bureau of Fire Protection. But, of course, it's part of the evolution of the fire department. Kaya, sa mga naririto na magko-compete po, no? Congratulations po sa inyong lahat. Ngayon pa lamang, sinasabi ko, winner na kayong lahat. Ano? At lalo tigit, yung ating naggagandahang mga muses na naririto. Tatapusin ko na po ang aking pong pagsasalita sapagkat baka mangitim pa po ang mga nagagandahan nating mga muses. At sa lahat ng ating pong mga bisita na narito, muli po, Sir, maraming salamat. Mabuhay ka, mabuhay ang Fire Family. At sa masusunod na panahon, muli po, magkikita po tayo sa isang gobyernong may dangal. Maraming salamat, mabuhay po kayo lahat.